everyone! Good morning! I'm back! This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Aarangkada na sila kung sino to at ano to. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang chika update tayo ngayon dito sa mundo ng pageantry at isa na nga dito, ang bagong pinag-uusapan ng lahat ay ang Mr. International. Yes! Katatapos lang ng Cosmopolitan. So ngayon ay Mr. International na. Ito ang day 1 ng mga kandidato na lalahok ngayon dito sa competition na ito. At isa nga dito sa mga inaabangan ng lahat ay wala nang iba kundi ang ating pambato na si Kurt Bondat. Yes! Marami nagsasabi na si Kurt ang mananalo ngayon dito sa Mr. International. Kaya ni Kurt may uuwi ang titulong to. At hindi lang yan, marami talagang naniniwala na malakas ang Kurt Bondat sa competition na ito. So kaninang umaga ay tumungo na papunta dito sa Bangkok, Thailand ang ating pambato na nakasuot nga ng kulay itim na long sleeve at talaga namang masasabi ko ang gwapo ni Kurt. Ganon. And then I'm looking forward and I'm so excited na syempre ma-meet siya in person. Ayun. Ganon. Nakakaloka. So, sa Missosology kahapon naglabas sila ng kanilang first hot pick prediction. So, ang kanilang mga pambato na napili ay si number 1 sa kanila si Korea. So, maraming nag-react na bakit hindi si Kurt ang number 1 sa kanila. Number 2 naman ay si Mexico. Samantala, ang ating pambato na si Kurt Bondat ay nasa number 3 spot at number 4 naman si Lebanon at number 5 naman si Spain. Samantala, ang pambato ng host country na si Scott na si Thailand ay nasa number 11. Ano ang tingin natin dito? Well, ang masasabi ko dyan, first hot pick lang naman yan. Kumbaga, hindi pa natin nakikita yung lahat ng kandidata na nagsama-sama. So, maaaring, yes, tama yan, maaaring magbago pa yan ng bonggong-bongga. Oo, walang mali dyan sa prediction na yan. Ayan ay hot picks. Kumbaga, parang ayan yung nakikita nilang potential na pwedeng manalo sa competition na to. Pero kasi syempre first day pa lang yan. First time. Kumbaga parang mababago pa yan. Iikot pa ang tawag dito, ang bola sa mga kandidato. Depende na yan sa ipapakita. Doon naman sa mga nagtatanong sa akin, Mama Sam, tingin mo ba mananalo si Kurt? Depende yan sa kanyang performance na ipapakita. Malaki yung chance ni Kurt na mauwi ang titulo kung syempre magpapa-impress siya doon sa organization. Syempre yung organization talagang inaabangan nila ang isang Kurt dahil alam nila na iba din ang dating, iba ang ingay ng isang Kurt Bondat. And then for sure, isa yan sa mga nilulook up nila dyan sa competition na yan, na ma-meet nila in person at makita nila kung ano ang galawan at kung ano ang ipapakita ni Kurt. At kung ito ay pasok sa panlasa ng hurado at ng organization, siya ang mag-uuwi ng titulong Mr. International for 2025. Ang tanong, si Kurt nga ba ang hinahanap nila, di ba? So kung akong tatanungin ninyo, syempre para sa akin panalo yan. Oo, walang duda. Kaya lang, sabi ko nga, depende pa. So, baka mamaya si Korea ay mas impressive pala more than kay Kurt. Baka mamaya si Mexico ay mas magaling pala pagdating sa kanila, di ba? So, hindi natin alam. Baka mamaya si Thailand, kasi si Thailand, bukod dun sa cute, gwapo talaga, tapos maganda ang katawan, tapos matalino, magaling magsalita. So, lahat sila may potential. Pero sabi ko nga, mas malaki ang potential ni Kurt kasi syempre, kilala na si Kurt. So, ako para sa akin,
for now ang panalo dito ay si Kurt. So hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw, kung si Kurt nga ba ay magpapakitang gilas talaga sa hurado. Saka yung performance, di ba? Yun. Depende pa yan. Kaya good luck kay Kurt at magtiwala lang tayo kay Kurt sa mga gagawin niyang galawan dito sa Mr. International. Yan. And then, syempre, naghahanda na rin ang ating pambato para sa Miss Grand International naman. Ito ay wala ng iba kundi si Miss Emma Tiglao. Yes! I'm so excited na sa magiging bardagulan ng mga kandidata dito sa Miss Grand International. At talaga namang masasabi ko, oh my gosh, malakas ang laban ni Philippines at talagang masasabi ko kayang makipagsabayan talaga ni Philippines sa lahat ng mga kandidata dito. So ako para sa akin, sa Emma Tiglao, in terms of performance, talagang kakabugyan. At alam naman natin na kabugera ang Emma Tiglao. And then parang feeling ko, Diyos ko, grabe ang gagawin niyang eksena. At excited ako doon sa magiging paandar niya. Dahil alam naman natin na talagang kung eksena lang ang pag-uusapan, ay winner yang Emma Tiglao na yan. At Diyos ko, looking forward ako kung anong mga wardrobe na gagamitin niya, sino ang mga designer niya, and then ano ang pasabog, o diba? So, sabing ganun, tingin mo ba, Mama Sam, si Rian Fernandez pa rin ang magdi-design ng gown ni Emma Tiglao pagdating sa prelim and finals? Depende yan kay Emma kung mapipili niya. Pero yung ginawa ni Rian Fernandez sa kanya na evening gown, na talaga namang masasabi ko, wow, pasabog, ang ganda. Di ba? So, gusto ko yung pa-eksena. So, I hope na sana talaga magawa ni Rian Fernandez uli ng damit etong si Emma Tiglao sa kanyang magiging compete nga dito sa Miss Grand. Yes. And then, ayun. So, looking forward talaga ako. Ay nako, hindi na ako makatulog sa sobrang excited ko para kay Emma Tiglao at naniniwala ako na kakabog ang Emma. So sabing gano'n, ano daw ba ang tingin kong mararating ni Emma? Kaya daw ba ang back-to-back? To be honest, ako ang tatanungin ninyo ha. So, hindi ako nagwa-wonder do sa back-to-back kasi alam ko naman na medyo mahirap yan. Pero syempre, gusto natin na sana back-to-back yung makuha ni Emma. So, ako ngayon, nandoon ako na sana maka-top 5 si Emma. Oo, yun talaga. Sana marating ni Emma yung first runner-up uli or mag-title sa Emma. Yung ganon. So, ako for now, gusto ko muna top 5 muna. Tapos, kung makikita natin na talagang kaya niya ni Emma talaga yung lahat ng kandidata, winner na tayo dyan. Di ba? So, mahirap kasi yung sasabihin ko na, ay nako, tayo ang mananalo dito, back to back. Tapos mamaya, pagdating naman doon, ang dami naman palang matitindi ding kalaban. Di may hirapan lang ang kandidata natin. So, for now, siguro, mas maganda, mag-focus na muna tayo kung ano ang ipapakita ni Emma and then mag-focus tayo sa suporta. Ayan, alam na ninyo, maraming botohan, may mga botohan na nagaganap dyan, may mga ano kung ano-ano, di ba? So, siguro mas maganda na mag-looking forward tayo doon sa kung paano natin matutulungan si Emma sa competition na to at kung paano niya kakabugin ang mga kandidata. So, yan. So, syempre, excited tayo dyan. But, nandoon nga tayo na siguro mag-focus lang muna tayo sa suporta. And then, kung ano yung mga gagawin ni Emma, malalaman natin niya in the future. But, for now, siguro, support na muna. And then, ayun. So, para sa akin, top 5 kaya ni Emma Tiglao. And then, kung suswertehin tayo ng bonggang-bongga at papalarin ang pambato natin na makarating sa top 5, Diyos ko Lord, so sana naman maibigay sa atin yung tinatawag na back-to-back dahil hindi pa talaga tayo nananalo ng, yung alam mo yun, yung talagang pinili nila si Philippines na manalo, di ba? Kasi yung kay, ibang kaso kasi yung kay CJ Opiasa, kahit sa kanya yung naibigay ng first Golden Crown, pero iba pa din kasi yung parang na-announce ka na ikaw talaga yung pinili nila na parang ikaw yung nakita nila na very grand sa competition. Ganon. Pero sinabi naman ni Mr. Nawat, willing naman siyang ibigay ang back-to-back basta makikitaan niya talaga na 100% na pang Miss Grand ang
kandidata. So ako, para sa akin, yung sinabi niyang willing siya, so ayoko mag-hold doon. So basta good luck kay Emma Tiglao, and then let's see kung ano ang magiging kapalaran niya dito. At for now, masasabi ko, malakas ang Emma Tiglao. So yan. And then para naman sa Miss Universe, ito nga si Maria Atisa Manalo naman ay ayun nga, may ganap nga dito para sa coronation ng Mr. International. So, marami akong nabasa ng mensahe dyan na sinasabi nila na mukhang gagamitin lang nila ang ating pambato para sa Miss Universe kasi nga daw, para daw umingay ang Mr. International. Tapos, meron pa akong nabasa, titignan lang nila yung galawan ni Maria Atisa Manalo, pero ang totoo doon, parang gusto lang nilang makita na malakas ba talaga ang Atisa, yung mga tipong gano'n. Ako guys, naiintindihan ko yung mga komento ng iba na ganun yung mindset. Pero sana, try natin na maging positibo pa rin at tingnan natin kung ano ang magiging benefit dito ni Miss Philippines sa pag-host niya dyan sa Mr. International. Maswerte tayo kasi at least 'di ba yung kandidata natin ang pinipili, ang kandidata natin ang napipili nila na maging host dito sa Mr. International. So ibig sabihin, malaki yung tiwala nila sa ating mga Pilipino na kaya nating magdala ng isang malaking programa katulad ng Mr. International. Gagamitin si Atisa Manalo para sa publicity nila. Bakit nila gagamitin si Atisa Manalo? Ano naman ang naisip nating dahilan para gamitin nila ang isang Maria Atisa Manalo? Si Maria Atisa Manalo ang magbe-benefit sa pag-host niya dito sa Mr. International. Ayun yung nakikita ko. Kasi kung sasabihin mong gagamitin ng Mr. International, malakas ang Mr. International. Kahit walang Maria Atisa Manalo dyan, talagang pag-uusapan ang Mr. International kasi yung mga kandidato nila, talaga namang, Diyos ko, kapag nakita mo sila sa person, parang wow, grabe, saan ba galing yung mga lalaking to? High standard talaga ang Mr. International. Siya yung sa male pageant na masasabi kong pangalawa na talagang aabangan mo, or siya yung sa male pageant na talagang aabangan mo kasi tignan mo yung mga quality ng pinapanalo nila, hindi basta-basta, di ba? So, andyan si Kim Goodburn na masasabi mo, kahit ikaw, masasabi mo kay Kim, ang gwapo-gwapo ni Kim. Lalo na pag nakita mo sa personal, talagang sobrang gwapo niya. And then, nandiyan din na yung bago nilang Mr. International last year na si Samuel from Nigeria. Ay nako, pag nakita mo yan in person, Diyos ko, talagang sabihin mo, ang galing pumili ng Mr. International. And then ngayon, may mga kandidato talaga na masasabi mo, wow, promising for the title. Di ba? Like example, Kurt Bondat, di ba? Isa yan sa mga quality candidates na inaabangan natin. So, hindi ko nakikita na kailangan ng publicity ng Mr. International from Atisa Manalo. So, si Atisa Manalo ang maganda mailagay dyan kasi siya ang magbe-benefit lalo na sa Thailand gagawin. Una, makakakuha si Maria Atisa Manalo ng fan base. Basta siguro maging friendly lang din ang Maria Atisa Manalo sa mga Thai. At I hope na sana makuha niya yung mga puso ng mga manonood ng Mr. International from Thailand at to other country. And take note, hindi lang sa Thailand ang makukover ito, sa buong mundo. Di ba? So, malaking publicity to para kay Atisa Manalo para sa upcoming na laban niya sa Miss Universe. At alam mo yon, masuportahan, makilala ng husto ang Maria Atisa Manalo. So, hindi pa man siya nananalo na Miss Universe, naiimbitahan na siya sa mga ganitong kalaking event at mako-cover hindi lang basta sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Aba, maging matuwa ka sa kandidata natin at napakaswerte natin tayo ang napili, di ba? Kasi publicity nila to. So, yon ang akin. Oo, alam ko yung iniisip ninyo na parang, ay, nako, ganito, ganyan. Pero, sana isipin natin na malaking tulong to para sa kandidata natin na parang mas makilala ng gusto. At imagine ninyo, si Catriona Gray, bakit ba si Catriona Gray ang napili nila
kasi kilala na sa buong mundo. O, di ba? So, malaki ang nasasakupan niyang fan base. O, so, ayun din yung ibinibigay na opportunity ng Mr. International dito kay Maria Atisa Manalo. So, yan! So, good luck, di ba? So, I'm happy na naisip nilang imbitahan ang ating pambato sa Miss Universe, and then malaking benefit to para kay Maria Atisa Manalo, at sana ganun din yung iniisip natin sa pambato natin. Ang problema kasi against yung iba doon sa pambato natin at nagtataas ang kilay nila, kaya kung ano-ano na lang ang iniisip nila para lang mabato ang Maria Atisa Manalo. Pero ang nakakalungkot dito, kapwa natin Pilipino mismo ang tumitira sa sarili nating kandidata, kaya ay nako, good luck. So yun, so try to be positive sa mga pambato natin. Hindi natin alam kung ano ang mararating nila sa kompetisyon, pero nandoon ako na sana pagkatiwalaan natin sila. Yun yung kahilingan ko sa inyo. And then kung ano ang maging resulta, be happy. And this is a competition. Ganun talaga. May nananalo, may natatalo. So, laban lang Philippines at kaya natin to. Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So yun, so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko, at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel, at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.